Now, pupunta tayo sa salita ng Diyos sa John chapter 2. Basahin natin John chapter 2. Sumunod sa verse 1. No? If you have your Bibles, mga kapatid, samahan niyo po ako sa John chapter 2. Verse 1. Babasahin po natin from verse 1 hanggang verse 5. Ang sabi diyan, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Now, may set up, kapatid, itong John chapter 2 na to, napakahalaga nito at napaka-significant na kwento, napaka-significant na verses sa Bible. Kasi sa John chapter 2, this is the very first recorded public miracle ni Jesus. At dito sa John chapter 2, dito kumuha ng buwelo ang Panginoong Hesus patungo sa kanyang ministeryo. This is the first miracle. Prior to this, wala pang mga public miracles. Wala pang naisulat na public miracle si Jesus. Wala pa. Ito ang una na public miracle ni Jesus. John chapter 2. So this is very significant. Ano to? Buwelo. Buwelo papunta sa miracles, ministry of miracle ni Jesus. So this is a very significant and very important verses. At ang sabi dito, saan daw naganap na in Galilee? Jesus' mother was there. Andun si Mary. And Jesus, verse 2, and his disciples had also been invited to the wedding. So, inimbitahan si Jesus sa isang wedding. Now, kapatid, gusto ko maunawaan natin, ang kasal kasi ngayon, iba sa kasal ng araw, sa kasal dati. Ngayon kasi, nagkaroon ng kasal, itong malapit na, yung kasal nila brother Don, at sister, ang kasal kasi ngayon, mga kapatid, pagka nag-event ng kasal, matagal na yan, mga 4 na oras. Matagal na yan. 3 to 4 hours lang yan. Kasal, kasama, reception, lahat-lahat. Mga 3 to 4, matagal na yung 5 hours. Ganyan lang ang kasal ngayon. Pero nung araw, especially nung panahon ni Jesus, sa kultura nila, ang kasal matagal. Inaabot yan ng ilang araw hanggang ilang linggo. Ang kasalan ng araw. Bakit? Kasi dati, syempre, ang mode of transportation, iba. Ngayon kasi, papupunta ka sa isang lugar, madali lang. Diba? Biyahe ka, sakay ka ng bus, sakay ka ng jeep. Kung may sasakyan ka, mag-drive ka lang, o magpa-drive ka, di ba? So, madali. Pag-motor, madaling pumunta kung saan mo gusto pumunta. Pero nung araw, wala pang mga sasakyan na ganyan. It's either sasakay ka sa kabayo, sa camel, or maglalakad ka talaga. Kaya ang biyahehan dati matagal. Kala nyo matagal na yung traffic? Naku, mas matagal nung araw. Kasi lakad talaga. Di ba? Kunyari ako, pupunta ako ng Bulacan. Yung sa Misamin sa Bulacan. Kung pupunta ako ng Bulacan, dapat andito ako ng alas 10. Dapat gabi pa lang, naglalakad na ako. Okay, mabagal pa ako maglakad. Dahil pang stop over. No, wala na talaga matagal. Kaya nung araw, pagka ikakasal, ilang araw yan. Kasi kunyari, may mga kamag-anak na nasa malayo, iintay yung dumating. Kaya matagal, ilang araw, yung iba pa ilang linggo, tumatagal ang kasalan. So, nung pagdating dito sa binabasa natin, may kasal daw na nagaganap. Imbitado si Mary, pati si Jesus. Si Jesus, kung nasan si Jesus, nandun yung 12, yung 12 disciples. So, kasama rin yung 12 disciples. Verse 3, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Now, gusto ko makita yung senaryo. Di ko alam kung ilang araw nang tumatagal yung kasal. Pero naubusan sila ng wine. Now, mga kapatid, this is very significant kasi wine is very important sa wedding nung time nila. Kasi wine speaks of celebration. Pag walang wine, walang celebration. Nung araw, iba rin ang wine dati. No, ngayon kasi dati, ang wine, pure grape talaga yan. Pure grape juice. Hindi yan yung wine na parang ngayon na pang-inuman. Hindi, iba dati ang wine. So dati ang pure grape juice. It speaks of the honor and the reputation of the groom. Nung time na yan. It speaks of honor, reputation, and celebration. Now, the problem, naubusan ng wine. Now, hindi ko alam kung bakit sila naubusan ng wine. Hindi kasi siguro nila
tansiyang bisita. No? Si Jesus lang dapat ang imbitado, may kasamang 12. Naku po, maubos talaga. So, naubusan ng wine sa madaling sabi. At kung naubusan ng wine, lumapit si Mary kay Jesus. At ang sabi ni Mary, they have no more wine. Nagsabi kay Jesus, nang hindi ko alam kung bakit siya nagsabi kay Jesus, anong tingin niya? May baon si Jesus na wine pala. Siguro sinabi niya kay Jesus, yan, nagsama ka kasi ng 12. Hindi nila nabigla, ubos ng wine. O, paano eh? So sabi ni Mary kay Jesus, wala silang wine. Anong sagot ni Jesus? Verse 14, Woman! Nako, mga anak, hindi ko ina-advise, na ang mga nanay yung tawagin yung woman. Pero si Jesus ang gumagawa niya. Sabi ni Jesus, Woman! Why do you import me? Jesus replied, May oras na din ka. Sabi ni Jesus, Pito ko pinagkamay dyan. Bisita lang ako eh. Pito ko kasali. Pero tingnan niyo sabi sa verse 5. His mother, Mary, said to the servant, Do whatever he tells you. Sabi ni Jesus, sabi ni Mary, doon sa mga servant, do whatever he tells you. Na wala pang sinasabi si Jesus. Sabi nga ni Jesus, bakit mo tinadamay? Pero ang sabi ni Mary sa mga servant, kung ano sabihin niya, gawin niyo na lang. Kahit anong sabihin niya, gawin niyo na lang. May mga sasabihin niya kakaiba, gawin niyo na lang. Kasi si Jesus, kakaiba gumalaw si Jesus eh. Hindi Jesus Christ, Jesus, our God, is not logical. Our God is not practical. Our God is miraculous. Iba gumalaw si Lord. Kaya sabi niya meron doon sa mga servant, kung ano sabihin, basta, gawin niyo lang ha. Huwag niyo lang questionin, huwag niyo lang tanungin, basta, kung ano sabihin, gawin niyo. Dapat binasa natin yan ng tuloy-tuloy, no? Gumawa ng milagro si Jesus Christ. Kinuha ni Jesus yung mga tubig na panghugas ng paa. Excuse me po. Kasi meron sa kanilang water na ginagamit for ceremonial cleaning or cleansing. Ceremonial cleaning. Sa madaling sabi, panghugas ng paa. Kinuha ni Jesus yung mga tubig na panghugas ng paa. Sabi Jesus, lagay ko sa jar. Okay? Pagkalagay sa jar, okay, sige, painom nyo na sa kanila. Na yung mga servant, nag-iisip yun sigurado. Papainom nyo. May lasa to, pero hindi ko alam kung magugustuhan nila. Pero sabi kasi ni Mary, basta paano sabihin, gawin nyo na lang. So, patinuloy pa natin, sinerve yung tubig na panghugas, sinerve sa mga bisita, at nung tinikman, yung water naging wine. At nung ininom ng mga bisita, sabi, ang sarap naman! Nung wine nyo! Sabi siguro ng mga servant, pinangugas sa paang kanina. Pero nung tinikman, ang sarap! The best wine na natikman ko, ang sabi nila. Kasi nag-miracle si Jesus, yung water ginawang wine. Pero maganda yung sorry, pero gusto kong tumutok doon sa sinabi ni Mary sa mga servant, do whatever it tells you. Do whatever He tells you. Kasi ang topic natin, kapatid, obedience. I want us to have this heart that we will do whatever God tells us. Diyan po ikot na pag-uusapan natin. Manalangin muna tayo. Lord, bless your word this morning. Bless us, be with us, and help us, O God, to experience your miracles in our lives. Help me, Lord, to preach your word clearly. Help me, Lord, to preach your word. Help me, Lord, to preach your word with power and anointing. Open our hearts and our minds. Make us ready to receive your word. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Change is important.
Ang pagbabago ay napaka-halaga. Hindi pwede na hindi ka nagbabago. Huwag ka maniniwala pag birthday mo, tapos sabihin sa'yo ng kaibigan mo, sana huwag kang hindi totoo yun. Hindi pwede na ang tao hindi nagbabago. Magbabago ka. One way or another, magbabago tayo. Physically, nagbabago tayo. Ha? Diba? Nung bata tayo, diba? Nag-physically, tumatangkad, no? Lumulusog. Diba? Tignan mo yung picture mo 6 years ago. Parang nag-memory sa akin sa Facebook. Nag-memory sa akin. Hindi lang, payat ko pala dati. Nagbago physically. Diba? O yung iba naman, mapayat, tumaba. Yung iba naman, mataba, pumayat. Iba-iba. Pero nagbabago tayo physically. Diba? Nagbabago rin ang ating mindset. Paano tayo mag-isip? Nagmamature. Amen. Nagmamature tayo. Paano tayo gumawa ng mga desisyon? Nagmamature tayo. Nagbabago tayo. Alam niyo ba, pati ang ugali ng tao, nagbabago. Diba? Nababago pati yung ugali, actually, pati nga minsan, pati yung personality natin, naging iba-iba. Bakit? Kasi nagmamature ka. Diba? Nagbabago ang tao. Because change is important. Change is inevitable. Change is constant. There's nothing, sabi nga, diba? There's nothing constant in this world except change. Lahat ay nagbabago. Lahat ay dapat nag-upgrade. Lahat ay dapat nag-level up. No? Ang tao talaga magbabago eh. Either pataas o pababa. Yan lang yan. Magbabago ka, pataas o pababa. Kung ano gagawin. Pero, kunyari, itong church building natin, wala din natin gagawin. Hindi natin gagamitin. Anong mangyayari? Pabago o paluma? Paluma. Kaya ang isang bahay, di ba, kapag ka matagal hindi natira, pagdating mo doon, malinis, marumi. Hindi naman ginamit. Pero, marumi pa rin. Alikabok, aanay, at kung ano-ano pa. Kasi ang mundo, pa-deteriorate. Kung mag-e-effort tayo, kung gusto natin mag-level up, kung gusto natin paganda. Di ba? Ang balat, pakinis o pakulubot? O. Yan. Diba? Pero kung gusto mong manatiling makinis, ha? Parang balat ni Pastora. Kung gusto mong manatiling makinis, mag-e-effort, no? Mga babae, paano ipapahit, di ba? Paano ilalagay, o. Bakit? Kasi para paganda. Ganun talaga, mag-e-effort, di ba? Now, ang mga bagay-bagay ay nagbabago. No? Isa lang ang hindi nagbabago. Meron lang isa na hindi nagbabago. At ang sabi ng Bible is the same yesterday, today, and forever. Our God is the God that never changes. Ang Diyos hindi nagbabago. Amen? Amen. We serve a God that does not change. We serve a God that never changes, but changes everything. But changes things. We serve a God that never changes, but changes things. Naglilingkod tayo sa Diyos na hindi nagbabago, pero si Lord, mahilig si Lord na baguhin ang mga bagay-bagay. Binabago ni Lord ang mga bagay-bagay. Gustong-gusto ni Lord yan. Gustong-gusto ni Lord na binabago ang mga bagay-bagay. We serve a God that does not change, but change things. We serve a God that turns water into wine. Kaya baguhin ni Lord. He turns water into wine. He can turn something that is natural to something that is special. God can turn something ordinary into extraordinary. God can turn something small into something big. Ang Diyos kayang baguhin ang mga bagay-bagay. So dito naniniwala, si Lord kayang baguhin pati ang sitwasyon ng buhay natin. Say amen. Ano man ang sitwasyon mo, kayang baguhin niya ni Lord. Kayang ibahin ni Lord. Kayang ayusin ng Panginoon. Amen. God can turn
turn poverty into prosperity. God can turn depression into thankfulness. Ha? Sino dito gusto mo magbago na from poverty papuntang prosperity? Amen. Diba? Mula paghihirap papuntang kasaganahan. Oh. Ha? May nagsabi dati, Pastor, ako sanay ako sa hirap. Dami-daming sasanayin, hirap pa. Maganda magsanay naman tayo sa yaman. Sino dito gusto mo naman masanay sa yaman? Okay. Kasi minsan, ang mga tao kasi minsan, dahil sanay sa isang bagay, ayaw nang pumunta sa mas mataas na level. Ayaw na, di ba? Pasok sanay ako sa electric fan, talaga electric fan. Pag napunta sa aircon, gusto mo ako dito aircon. Hindi sanay eh. Hindi sanay. So dapat sanayin naman natin ang sarili natin sa magagandang bagay. Di ba? Pastor, ako tuyo lang talaga. Pastor, sanay ako sa tuyo. Pastor, sanay ako sa tuyo. Binigyan ng bacon. Pastor, ayoko ng bacon. Sanayin mo naman ang sarili mo sa magagandang bagay. Ang Diyos, binabago niya. Kaya niyang paguhin. Pero kaya mo bang maniwala? Mamaya, pag-uusapan natin yan. God can turn depression into thankfulness. Maraming tao malungkot. Kaya mabuhay ng Diyos ang kalungkutan patungo sa kasiyahan. God can turn broken into whole. We serve a God that never changes, but changes everything. Now listen, this is the reason why we must obey the Lord. Maraming dahilan, pero isa sa mga dahilan kung bakit dapat sumusunod ka kay Lord, kasi kayang baguhin ni Lord ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi hindi siya nagbabago. At dahil hindi siya nagbabago, he will act inconsistent to His character. God will always act inconsistent to who He is because He never changes. So pag nabasa mo sa Bible, ang sabi ng Bible, God is good all the time. God is good all the time. Hindi magbabago yun. Pastor, hindi maganda sa sitwasyon ko. God is good pa rin all the time na eh. Hindi nagbabago ang Diyos. Pag nakita mo sa Bible, matapat ang Diyos noon, matapat siya hanggang ngayon. So, ibig sabihin, walang problema kay Lord. Matapat ang Diyos, mabuti ang Diyos, mapagpala ang Diyos, asa Bible lahat yan, matapat ang Diyos, maawain ang Diyos, mahabagin ang Diyos, nagpapala ang Diyos, nagpo-provide ang Diyos. Walang problema kay Lord. Ang problema minsan, sa atin. Kaya kailangan tayong sumunod sa Diyos kasi God is consistent. God never changes. So dapat tayo, sumunod tayo kasi alam ni Lord. Now, tatlong bagay, kapatid. Now, three things, important things, why we should obey God. Gusto ko muna itong tutukan, kapatid, para ma-establish natin ang obedience. Bakit kailangan kang sumunod kay Lord? Bakit kailangan kang sumunod kay Lord? Sabi mo nga sa atin mo, kapatid, sumunod ka kay Lord, ha? Number one, bakit kailangan mo sumunod kay Lord? Because of His blessing. Kaya sabi niyo po, blessings. Kailangan mo sumunod kay Lord dahil sa mga pagpapala niya. Listen, God is good. All the time. Sagot ko. Isa pa, God is good. And all the time. God is so good na hindi mo pa hinihingi, alam niya na. God is so good na hindi mo pa hinihingi, alam na ng Diyos. Alam ni Lord. Sabi mo sa atin mo, alam ni Lord. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 7, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need. Knows what you want. Alam ni Lord. Sabi mo nga sa atin mo, alam ni Lord. Alam ni Lord. Alam ni Lord. Hindi nagugulat ang Diyos. Pwede naman pwede na ito, Lord. Ito Lord, pre-request Lord. Ito Lord, gawin mo ito Lord. Number 1, number 2 Lord, number 3.
Lord, ito mga prayer request ko, Lord. Number 4, Lord, ito gawin mo to, Lord, ha? Lord, yung number 5, tagal ko na pinag-pray ito, Lord, ha? Wala pa. Tagal na nito, Lord, ha? Late ka na, Lord. Marunong ka pa kay Lord! Bago mo pahingiin, alam na ng Diyos yan. Alam niya kung anong kailangan mo, alam niya kung anong gusto mo, at alam niya kung anong makakabuti sa'yo. Minsan kasi may mga bagay, akala mo makakabuti sa'yo, yung pala makakasama. Minsan may mga bagay kaya hindi pa binibigay ni Lord kasi pag nakuha mo, baka naman yung sa kanya. May mga bagay hindi pa binibigay ni Lord kasi inaayos niya pa yung karakter mo, inaayos niya pa yung ugali mo, inaayos niya pa yung isip mo, inaayos niya pa yung puso mo. Kasi pag binigay niya sa'yo, tapos hindi ka handa, nako, pahamak yan. Baka imbis na mapaganda buhay mo, ikapapahamak mo pa. Bakit? Kasi hindi ka pa handa. Alam ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, alam ni Lord. Alam ni Lord. Bakit kailangan ko sumunod? Listen. Ito isang beses ko lang. Sabi mo. Bakit kailangan sumunod? Kasi listen. Kasi alam ni Lord. So, inulit mo lang. Kasi alam. At ito pa, super galing ng Panginoon, alam niya, at He is so good. Hindi mo pa hinihingi, yes na ang sagot niya. May mga bagay-bagay, according to His will, according to His plan, hindi mo pa hinihingi, yes na. Sabi sa Bible, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Look at this. Look at this. No matter how many promises God has made, they are yes. So sabi nga po, yes. Yes. Yes in Christ. And so through Him that amen. So sabi nga, amen. Amen. Is spoken by us to the glory of God. Look at this. Ang sabi ng Bible, basta pinangako ni Lord, ang sagot, yes. No matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Sa Tagalog, kahit gano'n pa karami pangako ng Diyos, yes yan. Kay Jesus Christ. Yes. Yes. Nagpe-pray ka according sa pangako ng Diyos, yes. Nagpe-pray ka according sa plano ng Diyos, yes. Nagpe-pray ka according sa will, yes. Ang sagot dyan, yes. Eh, pastor, tagal mo nag-pray, bakit hindi pa tumadating? Baka nga kasi, hindi ka pa ready sa pinag-pray mo. Kaya nga kailangan ihanda natin ang ating sarili. Ihanda mo sarili mo. Bakit? Para pag sinagot ng Diyos, ready ka. Amen. Amen. Oh. Diba? Nagpe-pray ka ng malaki. Ready ka ba sa malaki? Nagpe-pray ka ng malaking blessing. Ready ka ba sa malaking blessing? Mapagkakatiwalaan ka ba? O, kahapon po, nagkaroon ng financial breakthrough conference sa Pais Garabme. Ayun, si Vera. Nagkaroon ng financial breakthrough, pinag-usapan na, sila pinag-usapan. How can you receive more from God? You must be a good steward. Gusto mo mapagpala ka ng malaki? Maging katiwa-tiwala ka. Ang sabi ng Bible, ang magkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit, hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Minsan kasi nasa isip ng tao na, oh Lord, talaga pag itong income namin lumaki, talaga pag magpipigay talaga ako sa Lord. Talaga Lord, yung tithes mo, talaga kompleto yun, palagay mo lang itong income namin. Magtapat ka muna. Magtapat ka muna sa maliit. Pag nakita ng Diyos mo, pagkakatiwalaan ka sa maliit, yung pagkakatiwalaan sa malaki. Kasi kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, pag pinigyan ka ng malaki, malulunod ka. Hindi mo kayanin yan. Bakit? Kasi nga, maliit pa lang, sumasabray ka na eh. Paano mo pag lumaki? Di ba? Huh? Parang driver yan eh. Driver ng sasakyan. Hindi pwede, magunang salita, truck agad ang drive mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Unang salita, ano
driver, magpa-practice po ako. Saan magpa-practice? 10-wheeler truck po. Hindi. Hindi mo. Hindi mo kakayanan yan. Magsimula mo na sa maliit. Kuha ko muna ng maliit na kotse. Marunong pa magluto. Hindi, naku, motor ka, hindi mo madrive. 10-wheeler truck pa gusto. Hindi. Simula mo na sa maliit. Pag nakita na dyan sa mapagkatiwalaan ka sa maliit, tsaka pagkatiwalaan sa maliit. Ha? Mga nagtatrabaho po, mga nagnenegosyo, nagpe-pray ka na 6-digit income kayo. Oh. So, dito gusto mo 6-digit income. Amen. 100,000, 200,000 a week. Oh. Hindi nga amat eh. A week. Eh, tanong, kaya mo bang mawak? 1 million a month. Oh, so, dito gusto 1 million a month. Amen. Amen! Kaya ba ni Lord? Kaya ba ni Lord? Kaya! Eh, ano? Kaya mo ba? Oh, yan ang ano. Humingi ka ng 1 million, eh, yung 1,000 yan, hindi mo mahawakan ng tama. Paano ba yung 1 million? Diba? So, dapat nakita ng Diyos sa katiwa-tiwala tayo. Pag nakita ng Diyos sa katiwa-tiwala ka na, pagkakatiwala mo na yun ang mas malaki. Kasi lahat ng pangako ng Diyos, ang sagot dyan, amen. Ang sagot dyan, yes. Oo yan. Alam na ni Lord na kailangan mo yan. Alam na ng Diyos na may pangailangan ka. Pero dapat kasi makita ng Diyos tayo na katiwa-tiwala. Kaya ka dapat sumunod kay Lord kasi alam ni Lord. Ha? God's answer is yes. As long as it is God's promise, according to His will, according to His word, yes ang sagot ng Panginoon. Basta pinangako ni Lord, yes ang sagot niya. Now that is the secret to an answered prayer. Gusto mo masagot ang panalangin mo? Gusto mo magkaroon ka ng answered prayer? Ang ipag-pray mo yung will ni Lord. Pag pinag-pray mo yung will ni Lord, yes. Sure mo yan. No? Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Sabi niyo nga po, blessed us. Sabi mo sa atin mo, God bless you. God bless you. Who has blessed us with heaven in the heavenly realm. With every spiritual blessing in Christ. Now, ito mahalaga nga pala gusto ko makita nyo. Ikaw daw ay pinagpala na ng Diyos. Ang sabi ng Lord Jesus Christ, who has blessed, has blessed, has blessed, has blessed, past tense. Hindi sinabi ng will bless, hindi sinabi ng is blessing, hindi. Has blessed. Ibig sabihin, tapos na. Na-bless ka na. Now, eto ngayon. God has blessed us in the heavenly realm. Na itong problema. Bless ka na eh. Kaso nasa heavenly realm. At anong klaseng blessing? Spiritual blessing. Now, ito yung crucial, hindi pala problema. Ito yung crucial, mga kapatid. Kasi ang blessing to Lord, naka-ready na yan sa Spirit. Nandun na yan sa heavenly realm. Now, kailangan from the heavenly realm, from spiritual blessing, mag-manifest yan, mag-translate into physical. Amen? Hindi ka kasi pwedeng pumunta sa grocery, tapos ibabayad mo, bayad, inano na sa grocery lahat, magbabayad ka na, ano po, spiritual blessing na po. Ano po, cash o card? Spiritual blessing po. Hindi ka tanggapin sa grocery yun. So, kailangan yung spiritual blessing, yung nasa heavenly realm, mat-translate, papuntang physical. Paano nangyari yan? Obedience. Parang sabi nyo nga po, obedience. Ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing, parang sabi po willing, and obedient, parang sabi po obedient, you will eat the good things of the land. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ang sinasabi niyo ng Bible, kapag ka-willing ka at obedient ka, lahat ng magaganda mararanasan mo. Yun ang sinasabi ng Bible. You will eat the best. You will eat the good things. Hindi ka kakain ng mga tira-tira. Hindi ka kakain ng mga patapon. Hindi. Ang kakainin mo yung good things. Kumbaga sa pagkain yan, hindi ka kakain dun sa mga tabi-tabi lang. Hindi. Buffet ka lagi. Sabi niya. You will eat the good things of the land. Pero ang
ang requirement, willing and obedient. Now, gusto ko bigyan ng emphasis yan. You must be willing and obedient. Now, dalawa yan, willing and obedient. Kasi magkaiba yun. Now, may mga iba kasi, obedient. And anong willing ba? Parang ano yan eh, parang magulang. Sabi niya sa anak niya, o anak, maghugas ka ng plato. Eh yung anak ayaw. Wala ko ako naman, nakuhugas ko ng kanina. Ako lagi inutusan. Pero, syempre, yung nanay galit. So dahil galit yung nanay, yung anak niya naman choice, susunod. O, kaso pag naghugas na, mo lahat ng plato, hindi willing eh. Pero sumunod. O, habang lang, lahat ng baso, basag. Lahat ng plato, basag. Yung mga kutsara, abing-abingin na. O. Sumunod pa, hugas ka eh. Natapon niya, di ba eh. Hugas ka! Sumunod! Pero ang tanong, willing pa. Dapat tayo kay Lord, willing and obedient. Susunod ka, pero hindi ka na susunod kasi gusto mo dapat sumunod kay Lord. Yan ang hinahanap ng Panginoon. So kapag tayo willing and obedient, dyan ka makakaranas. You will eat the good things of the land. Yung mga magandang bagay, ipaparanas sa'yo ng Panginoon. Pero kailangan willing and obedient. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, dapat willing and obedient ka. Ha? So bakit dapat ka sumunod sa Panginoon? Because of His blessings. Ha? Sumunod tayo kalit kasi may pagpapala yan. Pag sumunod ka, may blessing yan. Ha? You must be willing and obedient. Blessing. Number 2, bakit kailangan kang sumunod sa Panginoon? Number 2, trust. Pagkasabi po, trust. Tiwala. Ha? Ang sabi ng Psalms chapter 37 verse 4, look at this. Ang sabi ng Psalms 37 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Verse 5, commit your ways to the Lord. Trust in Him. Oh, yan ang trust. Ang sabi ng Bible, mag-commit ka kay Lord, magtiwala ka sa Kanya, and He will act. Tsaka gagalaw ang Diyos. Now, I want you to see this, mga kapatid. Bakit kailangan sumunod kay Lord? Kasi ang pagsunod ay nagpapakita ng pagtitiwala. Hindi ka susunod sa tao o kung samuan na wala kang tiwala. Amen. Naalala ko, nagdadrive kami minsan, naligaw kami sa Waze. Hindi ko maintindihan sa Waze na yan. No? Pati iskinita ng tao, saan eh? Nakasasakyan po kami. Pasikip yung daan. Sabi ko, parang alanganin na ito. Kinakabahan na ako eh. Sabi ko, hindi. Tiwala ako sa Waze, tiwala ako. Dumiretso po ako. Maya talaga pa iskinita na. Ang sikip na talaga. Tapos dun sa dulo, may lalaki gumagano na sa akin. Wala na dito, ikot ka na. Sabi sa akin na yan. Tapos madaling sabi, umatras po ako. Tapos, umikot na. Bumalik ako. Tapos, gusto kong magtanong. Yung sa mga tao, kasi may mga tao din eh. Kasi ano na siya, community siya. Gusto ko magtanong. Kaso tinitignan ko, sabi ko, ano ako magtatanong dito? Naghahanap ako ng tao, pwede kong pagkatiwalaan. Wala na akong tiwala kay Luis eh. Duda na ako eh. Titignan ako sa mga tao. Kasi dito ang pwede ko. Kasi hindi ako magtatanong, wala akong tiwala. Diba? Nakita ko lang doon, nakahiga, nakahubad. Saan po palabas dito? Naku, baka saan ako dali. Ayoko magtanong kung kanina, kaya sakto ng mga time na yun, dati pa ito eh, sakto ng mga time na yun, biglang sa isang bahay, biglang may lumabas na lalaki. Galing sa bahay niya, lalaki lumabas. Paglabas, naka-uniforme ng pulis. Kayo, pulis? Sabi ko, magtitiwala ako dyan. Bakit? Kasi naka-uniforme. Katiwa-tiwala. So nagtanong po ako, sir, paano ko ganito? Paano ko? So tinuro sa akin, diretso ko dyan, so dito. So madaling sabi, nakalabas ko. Hindi ako susunod dun sa tao na wala akong tiwala. Bigla lang ako magtanong, saan po palabas? Brad, ano diretso ka dyan. Mukhang puyat pa eh. Diretso ka dyan, kasligo,
Mali ko, pasok ka sa itim na gate. Naku! Ayoko magtiwala sila. Hindi ako susunod. Bakit? Kasi wala akong tiwala. Ang pagsunod kasi ay pagpapakita ng tiwala. Write this down sa mga nagnonos. Your obedience is a reflection of your trust to the one who commands. Your obedience is a reflection of your trust to the one who commands. Ang iyong pagsunod ay pagpapakita ng pagtitiwala doon sa nagputos. Hindi mo pwede sabihin, may tiwala ka kay Lord. Oo, may tiwala ako sa Diyos. Sumusunod ka ba? Minsan, walang tiwala. Sumusunod ka ba? Nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Oo! Sumusunod ka ba kay Lord? Hindi! Walang tiwala. Kung mo sabihin, nagtitiwala ka kay Lord, pero hindi ka sumusunod, malabo mo ba? Walang laro. Ang totoong nagtitiwala, sumusunod. Sabihin nyo nga po, sabayan nyo ako, ang totoong nagtitiwala, sumusunod. Kung ayaw mo sumunod, is wala ang tiwala. Ganon kasim. Ang sabi ng Proverbs 29:25, fear of man will prove to be a snare. Look at this. But whoever trusts in the Lord is safe. Ang sabi ng Bible, whoever trusts in the Lord is kept safe. May kaligtasan, may security, may pag-iingat sa mga sumusunod sa Panginoon. Kapag kayo ay sumusunod kay Lord, ingatan ka ni Lord. Hindi mga sante mo, pag sumusunod ka kay Lord, ingatan ka ni Lord. Pag sumusunod ka kay Lord, ingatan ka ni Lord. Nakakalungkot minsan, gusto mo ingatan ka ni Lord, ayaw mo naman sumunod. Huwag ganun. Gusto mo i-bless ka ni Lord, hindi ka naman sumusunod. Gusto mo makuha lahat ang gusto mo, hindi ka naman sumunod. Sabi mo sa atin mo, huwag ganun. Kung gusto mo yung pagpapalaan ni Lord, gusto mo yung pag-iingat ni Lord, gusto mo yung protection Lord, yung covering Lord, yung security na nagmumula kay Lord, dapat sumunod ka sa Panginoon at magtiwala sa Diyos. Say amen. So una, bakit tayo na sumunod kay Lord? Because of the blessings of God. May blessing yan pag sumusunod. Pangalawa, bakit mo kailangan sumunod kay Lord? Kasi nagpapakita yan ng pagtitiwala mo sa Diyos. Kung totoo nagtitiwala ka, susunod ka sa Diyos. Pangatlo, at dito tayo magtatapos, love. Sabi mo nga sa atay mo, I love you. With feelings. Ayan, ha? Oh. I love you. Ang totoong nagmamahal, susunod. Ang totoong nagmamahal, susunod. Ha? Ang sabi ni John 14:15. Sabi ni Jesus ang nagsasalita. Sabi ni Jesus, o basahin natin sabay-sabay. Ready, go! Oh, ang linaw. Ang sabi ni Lord, kung mahal niyo talaga ako, sumunod kayo. Because love will always produce obedience. Love will always, sabi nga po, always. Love will produce obedience. Love produces obedience. Alam niyo bakit? Magkakakulit kasi yan. Hindi mo mamahalin yung someone na wala kang tiwala. Kaya mo siya minahal kasi nagtiwala ka sa kanya. Amen. So ngayon, mahal mo, nagtiwala ka. Dahil may tiwala ka, susunod ka. So ating pagmamahal sa Panginoon, kaakibat niya ng ating pagsunod sa Diyos. Hindi pwede na, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Mag-church ka na. No Lord. Mali. Mali. Action speaks louder
Lalaki nang liligaw, hindi pwede. Puro I love you-han lang, I love you-han. Wala nang ginagawa, hindi pwede. Puro I love you, I love you, I love you. Hindi mo naman inaasikaso. Hindi mo naman puro I love you lang. Puro galing sa ilong. Hindi ganun dapat. Ang totoong nagmamahal, sumusunod. Ang totoong nagmamahal na sa Diyos, susunod sa Diyos. Amen. Parang mga anak din yan eh. Mga anak, mahal niyo ba magulang niyo? Sa amen. Amen. Sa pa, mga anak, mahal niyo ba magulang niyo? Sa amen. Amen. Kung mahal niyo magulang niyo, sumusunod pa kayo. Amen. Magulang. Oh. Diba? I love you lang, I love you. Oh. Dapat yan, sumusunod. Pag sinabi ng nanay, maglinis ng bahay, dapat yan, sumusunod. Maglinis ng bahay, sabi ko sa'yo, kalat-kalat. Wala naman tinatanong kung sino makalat eh. Ay, sabi maglinis. So, ang totoong nagmamahal, susunod. Sa tatlong bagay, mga panay, gusto ko maalala at matandaan nyo ngayong hapon na to. Ba't ka na sumunod? Kasi may blessing. Ba't kaya ako sumunod? Kasi nagtitiwala ako kay Lord. Ba't kaya ako sumunod? Kasi mahal mo si Lord. Kaya dapat sumunod ka. Do whatever He tells you. Sabihin mo sa kapanood, do whatever He tells you. Oh. Yan ang magpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya tayo lahat, we must stand, let's pray.